Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ang aming magiging talakayan ay tungkol sa the climate change and the energy crisis. So, ang magiging tagapagtalakay nito ay si Binibining Donna May A. Cañete at ako na si Binibining Maria Teresa Iculete. Bago tayo formal na magtungo sa talakayan, ay atin munang alamin ang learning outcomes pagkatapos ng magiging talakayan natin ngayon. So, learning outcomes are the given a series of lecture discussion, the students are expected to A. Identify the causes of climate change, B. Assess the various impacts of climate change, including economic, geopolitical, biological, meteorological, etc. and apply STS concept to the issue of climate change. Para sa pagbukas ng ating talakayan ay atin munang tunghayan ang tungkol sa kung ano ang pagpapahulugan sa climate change. So climate change raw, it refers to the change in global or regional patterns in particular. A change in apparent from the mid to late 20th century onwards and attributed largely to the increased level of atmospheric carbon dioxide by the use of fossil fuels. It is catch-all term that for a shift in worldwide weather phenomena associated with an increased global average surface temperature. So, ibig sabihin, ang climate change raw, ito ay ang pagbabago ng klima na kung saan isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago ng klima, ito ay sa pamagitan sa kung ano ang ginagawa ng tao. Like for example, sa paggamit ng mga fossil fuels na kung saan sa pagbabago ng klima, ito ay ang fossil fuels ay nagbabago or nagdudulot na para pabaguhin ang average ng temperatura sa ating mundo. Ang pagpapahulugan ng NASA ang tungkol sa climate change na kung saan sinabi nila na ito ay broad range of global phenomena created predominantly by burning fossil fuels which add heat-trapping gases to Earth's atmosphere. These phenomena include the increased temperature trends described by global warming but also encompasses changes such as sea level rise, ice mass loss in Greenland, Antarctica, the Arctic, and the mountain glaciers worldwide, shift in flower plant blooming, and all extreme weather events. So, ibig sabihin, ang climate change raw, ito ay nagkakaroon ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga fossil fuels na kung saan sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga fossil fuels ay parang dinadagdagan nito ang temperatura na mas maging mainit pa ang mga gases sa ating mundo. So, halimbawa na lamang dito na kapag tayo nagtatalukbong ng isang kumot ay ganun din ang ating mararanasan or ganun din ang mararanasan ng ating mundo na kapag ang Earth raw ay tinatalukbungan ng kumot ay tiyak na makararanas siya ng isang mainit na temperatura. So ngayong natunghayan natin ang tungkol sa definasyon ng climate change, ngayon ay tutungo naman tayo sa causes of climate change. So, most climate scientists agree that the main cause of current global warming trend is human expansion of the greenhouse effect. Batay sa pagpapakahulugan ang greenhouse effect daw, ito ay warming that results when the atmosphere traps heat radiating from Earth towards space. So kapag sinabi natin greenhouse effect, ang greenhouse effect raw, ito ay isang proseso kung saan ang init ay nakulong malapit sa ibabaw ng Earth ng mga substance na kilala bilang greenhouse gases. So, life on Earth is dependent in atmospheric greenhouse. Pag sinabi natin greenhouse, ito ay a layer of gases, primarily water vapor in the lower atmosphere that trap heat from the sun as it's reflected back from the Earth. So radiating it back and keeping our planet at a temperature capable of supporting life. So here's the greenhouse gases that contribute to the greenhouse effect include the water vapor. Sunod ay carbon dioxide, methane, and the nitrous oxide. Alamin ang tungkol sa water vapor.
Isinasaad na water vapor raw ito ay the most abundant greenhouse gas that importantly act as a feedback to climate. Water vapor increases as the Earth's atmosphere warms, but so does the possibility of clouds and precipitation, making this some of the most important feedback mechanism to the greenhouse effect. Naman ay carbon dioxide. Humans have increases in atmospheric carbon dioxide concentration by more than a third since the Industrial Revolution began. The main source of the excess carbon dioxide emissions is the burning of the fossil fuels, while deforestation has reduced the amount of plant life available to turn carbon dioxide to oxygen. So meaning, ang carbon dioxide, ito naman ay isang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng pagbabago sa klima. Meaning, ang carbon dioxide is parang naghahatid rin siya ng, or nagdadagdag siya ng mataas na init or pagbabago ng klima sa ating mundo. Kasi nga, ang carbon dioxide, ito ay isang hangin na nagbubuga ng mainit na temperatura. Katulad rin ng like for example, yung overcrowded, no, sa classroom. Kapag madami yung student sa isang classroom, ito ay nagre-create, sa loob niyan ay nagre-create ng carbon dioxide tungod kay nagmumove kita, nagyayakan kita, so tao may nagyapon ito ragin bubuga na carbon dioxide. Na atong paglilinuya, may aragap ito carbon dioxide. So ito niya napatunayan na ang carbon dioxide ay nagdudulot para pabaguhin ang klima sa ating mundo. Iba sa carbon dioxide is meron din siyang importanteng kahalagahan dahil ang carbon dioxide ay nakatutulong sa mga puno para palaguin ang pagtubo nito. Kumbaga, ang puno, receiver yan carbon dioxide, pero usag ihapon ito yan na benefit sa mga puno para magbigay ng nutrients sa kanila. Pangatlo naman, ito ay ang methane. So kapag sinabi natin methane, ito ay hydrocarbon gas produced both through natural sources and human activities, including the decomposition of waste in landfills, agriculture, and especially rice cultivation, as well as ruminant digestion, manure management, and shaded with domestic livestock. On a molecule basis, methane is far from active greenhouse gas than carbon dioxide, but also one which is much less in atmosphere. Apat naman ito ay nitrous oxide. So kapag sinabi natin nitrous oxide, a powerful greenhouse gas produced by soil cultivation practices, especially the use of commercial and organic fertilizers, fossil fuels, combustion, nitric acid production, and biomass burning. Kasunod naman ay chlorofluorocarbons or CFC, synthetic compounds entirely of industrial origin used in a number of applications, but now largely regulated in production and released to the atmosphere by the international agreement for their ability to contribute to destruction of ozone layer. They are also greenhouse gases. Our warming climate is so creating a feedback loop as greenhouse gases trapped in the Arctic permafrost are released. Ang mga nabanggit ko kanina ay isang mga halimbawa or silang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago ng ating klima. Naman, ang tatalakay ay si Binibining Cañete. Now let's move on to the effect of climate change. Pag sinabing effect of climate change, ibig sabihin, ito yung pagbabago ng klima o temperatura ng ating mundo. So the effect of anthropogenic or human-caused climate change range from more frequent and severe droughts to snowstorms and extreme winter weather in temperate regions as a result of warming Arctic weather fronts. So ibig sabihin daw, ang mga tao ang nagdadala ng pagbabago sa mundo. Like for example, yung mga tao ay mahilig magsunog ng mga plastic. Isa ito sa mga nakapagsisira sa ating air pollution. Gaya rin ng pagpuputol ng mga puno. Ang dulot nito ay hindi lamang pagkakaroon ng baha, landslide, nagkakaroon din ito nagiging dahilan din ito kung bakit nagiging mainit o sobrang init ng panahon. So how climate change affecting the Philippines? Paano daw nakakaapekto ang pagbabago ng temperatura sa Pilipinas?
The Global Climate Risk Index listed the Philippines as the #1 most affected country by climate change because of its geography. The Philippines is located in the Western Pacific Ocean, surrounded by naturally warm waters that will likely even get warmer as average sea surface temperature continue to rise. So, ibig sabihin, hindi ba, yung Pilipinas ay napapalibutan ng maraming isla or nakalocate kita, ha? Pacific Ocean. Yung Pacific Ocean ay isa sa mga mainit, kumbaga dagat, di dais mapasok, nga nagkukos liwat, pagkapasok nga diha Pilipinas. To some extent, this is a normal pattern. The ocean surface warms as the absorbs sunlight. The ocean then releases some of its heat into the atmosphere, creating wind and rain clouds. So, ibig sabihin, bagayan nagsa-cycle-cycle. One of the effect of climate change, halimbawa, di ba, Nasri? Sinasabi na ang mga tao ay may ambag kung bakit nagbabago ang klima ng mundo. Kasi sa panahon ngayon, o kung saan nandito tayo sa modernisasyon o makabagong mundo, marami ang naiimbento ng mga tao. Halimbawa ng kanilang mga infrastruktura. Instead, yung mga puno na malalaki, ipinuputol nila at ginagawa nilang pangkakagamitan. Halimbawa mga lamisa, upuan, at maraming pang iba na nagkukos kung bakit pag umuulan, hindi na na-absorb ng mga puno yung tubig. Kaya nagkakaroon ng matinding tagbaha. At dahil na rin sa kakulangan ng mga puno, mas lalong nag-iinit yung panahon. Halimbawa sa nararanasan natin ngayon, hindi ba, El Nino, tag-init. Hindi natin maiwasan na hindi tayo mahinitan dahil nagkukulang na yung mga puno sa ating kapiligiran. Kung mapapansin natin, yung mga bundok nakakalbo na dahil ito sa epekto o sa pag-i-innovate ng mga tao ng makabagong infrastruktura. Pangalawa ay ang sea surface temperature to rise. By the end of the century, sea surface temperatures are expected to rise by 1 to 4 degrees Celsius. This can lead to more powerful storms because they get their strength from heat rising from the sea. So, for example, yan dahil sa sobrang init ng panahon, pag magsimula yung tag-ulan, mas magiging malala pa yung bagyo. Number 3 is ocean acidification. The shift in the pH levels of our oceans can lead to widespread coral reef death. Because of the imbalance, shrimps are not able to develop skins. Oysters cannot develop shells. Fish larvae may not be able to develop bones, and further endangers food security and livelihood. Dahil rin sa tag-init, namamatay yung mga corals kung saan yung mga bahay ng mga isda ay nawawala. Nagkakaroon din ito ng pagiging kaunti na lamang ng mga hipon dahil yung kanilang skin o balat ay hindi na nade-develop. Number 4 is sea levels to rise by 4 to 6 meters. Current data shows an increase in sea surface heights. Scientists say that this is due to the melting of ice sheet in the southern and northern portion of globe like Antarctica and Greenland. So, dahil sa matinding tag-init, ito yung nagiging dahilan kung bakit natutunaw yung ice sa southern or northern portion of the globe, especially sa Antarctica at Greenland. Ang mga natunaw na ice ay humahalo sa dagat na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng parang hindi normal na pagtaas ng tubig o high tide. Number 5 is tropical cyclones to intensify. The creation of tropical cyclones is already being recorded in areas where the phenomenon had never been observed. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Super Typhoon Yolanda o noong November 8, 2013, kung saan naging mas malala or kung dati yung mga bagyo na ating nararanasan, kadalasan ay tumutugma lamang sa signal number 2. Yung kung mapapansin natin, yung Super Typhoon Yolanda ay naging signal number 4 ata yun. Dahil na rin ito sa epekto ng pabago-bagong klima ng mundo. Number 6 is rainfall, river flow, and flooding to intensify. Halimbawa, di ba sabi ko nga kanina, dahil sa kadalasan ang mga tao ay pinuputol yung mga puno, nawawalan na ng tagahigop ng tubig. Ibig sabihin, pag once waray na puno,
Lumalambot yung lupa na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng landslide o pagguho ng lupa. Kasi wala nang kakapitan yung lupa.